So mga kapatid, nandito ulit tayo para sa ating Morning Revival Preview. At para sa schedule natin ngayon ay Week 20, Day 2. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Galatians 3:16. But to Abraham were the promises spoken, and to his seed. He does not say, and to the seeds, as concerning many, but as concerning one, and to your seed, who is Christ. So dito, binabanggit sa atin ang singular na seed, isang binhi ni Abraham na walang iba kundi si Kristo. So ang binhi ni Abraham na tinutukoy dito ay isa lang, yan ay si Kristo. Verse 29, and if you are of Christ, then you are Abraham's seed, heirs according to the promise or according to promise. O dito binanggit uli ang Abraham's seed. Ito naman hindi siya singular. No, ito ay plural na. Abraham seed. At yan ay walang iba kundi tayo mga New Testament believer. Tayo ang mga binhi ni Abraham. At mga tagapagmana ayon sa pangako. So, ibig sabihin, kung ano yung pinangako ng Diyos ay ibinigay sa atin. No, bilang mga binhi ni Abraham. So, sasabihin, paano ba tayo naging binhi ni Abraham? Old Testament, Old Testament saint si Abraham. No, paano tayo mga bagong tipang mananampalataya ay naging mga binhi ni Abraham. So, kanina binanggit natin na ang isang binhi ni Abraham, sinasabi dyan, isang singular na binhi ni Abraham ay si Kristo. Nang ibig sabihin, si Kristo ay nanggaling sa lahi ni Abraham. Kaya naging binhi siya ni Abraham. No, pagkaraan ng mga ilang henerasyon, okay, si Kristo ay nagmula sa angkan ni Abraham. So, yan yung una. At tayo naman mga mananampalataya sa bagong tipan, okay, ay sumampalataya kay Kristo. Ibig sabihin na iugpong tayo dito sa isang binhi ni Abraham. At yung buhay ni Kristo na ibahagi sa atin. At tayo ay naging mga kapatid ni Kristo. Si Kristo ay binhi ni Abraham. Nang ibig sabihin ay anak ni Abraham yan. Sa laman. Tayo naman, okay, ay nagkaroon ng connection sa Panginoon. Dahil sa kanyang buhay na binahagi sa atin. At mula sa Panginoon, naikonekta tayo kay Abraham. So, ganun na nangyari. Kaya tayo ay naging mga binhi ni Abraham na kung ano ang ipinangako niya kay Abraham. Tayo ay naging mga tagapagmana. So, ganun lang yun. So, Romans 1:3, concerning his son, who came out of the seed of David according to the flesh. Ito naman tungkol sa anak. Si Kristo na naman to. Na tinatawag na binhi ni David ayon sa laman. So, ang ibig sabihin naman dito, ang humanity ng Panginoon ay nanggaling kay David. Siya ay anak ni David. Sapagkat mula sa henerasyon ni David na hari, okay, naidugtong ng Panginoon. Siya ay apo. So, si David ang kanyang lolo. So, yan naman ang ibig sabihin nito. Okay, so magbabasa na ako. The seed of Abraham is for the blessing to all the families of the earth. In 17:7, God told Abraham that he would make a covenant with Abraham and with his seed. This word concerning the seed is explained clearly by Paul in Galatians 3:16. He does not say, and to the seeds, as concerning many, but as concerning one, and to your seed, who is Christ. So yung seed dito, kailangan huwag tayong malito. Na binabanggit naman dito, ay si Kristo pa rin.
No? At tungkol kay Kristo, sinabi niya, sa pamamagitan ng binhi ni Abraham, okay, dadali niya ang pagpapala sa lahat ng mga pamilya ng hentil. No? Mga pamilya ng hentil. Okay. Paano nangyari ito? Siyempre, si Kristo ay naging blessing sa lahat ng pamilya. Pwede natin sabihin, sa lahat ng tao sa mundo kasi namatay siya para sa lahat upang dalhin ang katubusan para sa lahat. So yun yung unique blessing. Sa pamamagitan ng Panginoon na siyang binhi ni Abraham, naidala ang pagpapala sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Kasi siya ay namatay para sa lahat. Amen. Amen. Abraham might have understood only that God would give him a good piece of land. But the promise to Abraham was that he would receive the process God as the all-inclusive, consummated Spirit. Yung pangako kasi ng Diyos kay Abraham ay physical. Ito ay lupa. Diba? Sa umpisa pa lang sinabi niya, dadaling kita sa isang mabuting lupa. So napaka-literal, napaka-physical ng binanggit yan. Kaya si Abraham, ang alam niya, yung unique blessing na ibibigay sa kanya ng Diyos ay lupa. No? Pero sa totoo, etong lupa ay sagisag lang. Sagisag lang yan ni Kristo. No? At si Kristo, okay, ay dumating bilang Espiritu. Kaya ang Espiritu, ang realidad ni Kristo. At ito talaga yung blessing na gustong ibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Kasama na si Abraham. So isipin niyo naman, kung ang blessing sa atin ay lupa. So hindi mo, aanin mo yung lupa. Pagtataniman mo, oo, okay. Pero hindi siya talaga, kumbaga sa atin, hindi ganun kahalaga kung lupa lang ang ibibigay sa atin. Kaya ang sa umpisa, lupa ang binigay niya. Pero sinabi ng Biblia, okay, ang talagang blessing ay ang Espiritu, hindi yung lupa. Pero si Abraham, ang alam niya, lupa lang ang blessing niya. So, papayag ba kayo? Ang blessing niyo ay lupa lang? No? Kung lupa lang ang meron sa atin, di kawawa na tayo. Ang gustong ibigay ng Diyos sa atin ay ang nagpapaloob sa lahat na Espiritu, okay, na siyang realidad ni Kristo, na siyang anak ni Abraham. Okay, at anak din ni David. Okay. O huwag natin gamitin yung anak. Binhi ni Abraham, binhi ni David. Yan ay si Kristo na naging pagpapala sa lahat ng mga tao sa sangkalupaan kasi siya ay Espiritu. So yun. Kaya ano yung blessing natin? Yung Espiritu. Yan ang blessing natin. Napaka-unique. No? Napaka-precious. No? Walang kasing halaga. No? Walang katumbas ang blessing na binigay niya. Walang iba kundi ang kanyang anak na naging Espiritu para makapasok sa loob natin. At maangkin natin, maging bahagi natin, maging buhay natin, maging pamumuhay natin. At maging pinagmumulan ng lahat ng kailangan natin. Yan ang blessing. Yan ang blessing. At itong blessing na ito ay pangwalang hanggan. At isang blessing na hindi lumilipas. At isang blessing na eternal. Yan ang bahagi natin, yan ang mana natin, yan ang totoong pangako ng Diyos. So, hindi naman siya physical na lupa. Pero sa lumang tipan, ganyan ang ginamit. Amen. The blessing of Abraham refers to the promised Spirit, who is the reality of Christ. The one seed of Abraham became the life-giving Spirit. Okay.
So, ito na talaga yung katuparan. No? Sinabi ng Panginoon, yung binhi mo, okay, ay magdadala ng pagpapala. No? Yung binhi ni Abraham, na walang iba kung hindi si Kristo. Tama naman. No? Yan ang pinakapagpapala sa atin ngayon. Kaya huwag kayo mag-isip na hindi kayo na-bless. Na-bless tayo nung nanampalataya tayo sa Panginoon. Yun ang greatest blessing na binigay sa atin ng Diyos. Ang nagpapaloob sa lahat na espiritu. No? Ang kanyang pangako kay Abraham. No? Na tinanggap ng mga binhi ni Abraham. Na walang iba kundi tayo ngayon. So, kanina pinaliwanag ko paano tayo naging mga binhi ni Abraham. No? Bagamat sinabi sa Biblia, sa pamamagitan ng binhi ni Abraham, pagpapalain niya. Okay? Ang mga pamilya. Sabi niya, sa pamamagitan ng binhi ni Abraham, pagpapalain niya ang lahat ng mga pamilya sa lupa. Pero ang totoong pinagpala, no, ay yung mga believer. Mga believer. Kasi kung ikaw ay hindi naman naging believer, hindi aabot yung pagpapala. Bagamat sinabi ko kanina, ang pagkamatay ng Panginoon ay para naman sa lahat. No? Pero para ma-apply ito, kailangan manampalataya ka sa Panginoon. Para ma-connecta ka, maiugpong ka sa Panginoon, maging binhi ka rin ni Abraham, at tamuhin mo ito bilang isang mana. No? Kaya ginamit yung salitang mana. Ang mana, sa English ay heirs, tagapagmana. So, yan yun. Ngayon, yun namang mana ng mga tagapagmana ay si Kristo. At kadalasan, ang mga tagapagmana ay mga anak. Mga anak. No? Kaya, tayo ay naging mga anak ni Abraham at naging mga tagapagmana ng pangako kay Abraham. Na walang iba kundi ang nagpapaloob sa lahat na espiritu. Amen. Amen. The Spirit, as the consummation of the triune God for the dispensing of Himself into the believers of Christ, is the seed of Abraham. Amen. So ano ito seed ni Abraham? Ang Espiritu. Okay. Ang napasukdol na tres unong Diyos para sa pamamahagi ng kanyang sarili tungo sa mga mananampalataya ni Kristo. Okay? At ang isang ito ay binhi ni Abraham. This seed became not only our Redeemer and Savior, but also the life-giving Spirit. The life-giving Spirit is a transfigured descendant of Abraham, the top blessing, the consummate blessing to us sinners. To us sinners is God Himself as the life-giving Spirit. So isipin ninyo, tayong mga tumanggap ng pagpapala na ito ay mga makasalanan. Pero sa kabila ng pagiging makasalanan, binigay ng Diyos ang pinakamataas na pagpapala sa atin. No? At yan ay siya mismo na dumaan sa mga proseso at naging Espiritong nagbibigay buhay. Amen. Amen. Kaya sinasabi dito, ang Espiritu ay ang kasukdulan ng tres unong Diyos, no, na dumaan sa mga iba't ibang hakbangin at binahagi sa atin, tungo sa atin. At ito ang binhi ni Abraham. Amen. So hindi lang siya manunubos, hindi lang siya tagapagligtas, kundi siya ay Espiritong nagbibigay buhay. No, kaya paulit-ulit na binabanggit dito na siya talaga ang blessing. Ang blessing ay ang Espiritong nagbibigay buhay na binahagi ng Diyos sa atin nung tayo ay nanampalataya. No, bakit natin sinasabing nagpapaloob sa lahat? Kasi nandyan lahat ang pagpapala. Yung salitang sa English ay all-inclusive, ibig sabihin, kabuuan siya ng lahat ng pagpapala. Katubusan, buhay, ang Diyos mismo, ang Ama, ang Anak, ang biyaya,
So, nandyan lahat sa Espiritu. Isang package siya na dinala sa atin. Ayan ang blessing. So, nanampalataya ka, ayan, tanggapin mo. Dinala tungo sa ating Espiritu. Yan ang meron tayo. So, yan ang hindi na mawawala sa atin. Kaya, anong blessing mo? Ang Espiritu. Amen. Amen. So, the Savior we need today is the one who can enter into us. So, He can enter into us. So, yan ang meron tayo ngayon. Ang maganda rito, yung blessing, hindi material na nakikita mo, hawak mo, nawawala din naman. Kung pera, nagagastos mo rin. No, pag nasa kamay mo pa, sabi mo, may blessing ako. Pero pag ginastos mo, wala na yan. Binili mo ng pagkain, kinain mo na, wala na yung pera mo. Diba? Lahat ng material nawawala. Naluluma. Diba? So, ganun. Pero itong pinaka-blessing na to, okay, ay pumasok sa loob natin. Naging buhay natin, naging lahat-lahat natin sa atin. Eternal portion siya, hindi na siya mawawala. So, yan yung blessing natin ngayon. Isang hindi na mawawala at isa na pumasok sa loob natin. We need a life-giving Spirit who dwells in our spirit. Amen. And who is one Spirit with us. Praise the Lord. Amen. We do have a buoyant one within us. Amen. So, saan siya nanahan? Sa Espiritu natin. So, ang Espiritong nagbibigay buhay na pumasok tungo sa loob natin ay nanahan sa ating Espiritu. At ang Espiritu na yan ay nakaisa ng ating Espiritu. Nagkasama sila, na-blend sila, naging isang Espiritu. Amen. The third stanza of hymns 505 expresses this thought. There is a man in the glory whose life is for me. Strong and in vigor, how buoyant is he? Amen. Where is Christ buoyant? He is buoyant in our spirit. The life-giving Spirit is the seed of Abraham, and as the consummation of the process, triune God is the top blessing. So isipin nyo, itong Espiritu nasa loob natin ngayon. At buoyant siya. Spirito ng kasiglahan. Kasi kung literal yung buoyant, ito yung parang umaangat sa lupa. Parang naalala ko yung testimony ni Brother Lee, sabi niya nung nanampalataya na siya, sobrang galak na galak siya. Ang feeling niya, hindi siya sumasayad sa lupa. parang gusto na ma-rapture. At itong Espiritu natin, ganyan sa loob natin. Punong-puno siya ng kasiglahan. Buoyant siya. At vigorous. Punong-puno ng sigla at lakas. Puwersa. Napakaramdam mo napakalakas mo. So, yan yung isa na nasa Espiritu natin ngayon. Amen. At ito ang top blessing natin. The seed of Abraham is for the believers in Christ, who are Abraham's seed, to inherit the consummated Spirit, the consummation of the triune God, as their divine inheritance, their spiritual blessing for eternity. Christ is the seed of Abraham, and all his believers are also the seed of Abraham. We are all one family. And our surname is Abraham because Abraham is our father. So yan nga Nung dati, hindi ko maintindihan ba't naging father natin si Abraham totoo naman pala. Totoo naman. Sabagat si Abraham ang pinagmulan ng physical na bahagi ng Panginoon. Kaya anak siya ni Abraham. Tayo naman, tumanggap ng buhay mula sa Panginoon at tayo ay naidugtong dito sa anak ni Abraham, dito sa binhi ni Abraham.
Kaya tayo ay naging mga binhi din ni Abraham. At dahil dyan, si Abraham naging ama natin. Hi, Father Abraham. Amen. Okay, so yan yung history natin. History natin. At ang Diyos kasi, ang Diyos natin, ibinigay niya yung pangako kay Abraham. No, sa lumang tipan, lupa ito. Kaya ang alam ni Abraham, lupa ang ipapamana niya sa kanya mga inapo. No, pero yun ay figurative lang. Figurative lang yun. Sumasagisag siya kay Kristo mismo. Di ba? Kasi pag sinabi mong seed, anak, okay, o nanggaling sa lahi. Kaya yan ay walang iba kundi si Kristo. At ang pangako ng Diyos kay Abraham, okay, na kung saan si Kristo ay naging binhi, siya yung blessing. Kaya siya rin yung tinatawag na katuparan ng pangako ng Diyos. At kalaunan siya ay naproseso, naging espiritu, upang ibigay sa lahat ng mga mananampalataya na mga binhi ni Abraham. kung wala ang New Testament, hindi natin ito maiintindihan. Maging si Abraham sa lumang tipan, hindi niya ito naintindihan noon. Pero nung panahon ng bagong tipan, nakita ito ni Paul. Kaya si Apostle Paul ang nagsabi, okay, na ang pangako ng Diyos ay ang Espiritu. Sinabi niya yan. I think nasa Galatia yan. Amen. Our spiritual blessing for eternity is to inherit the consummated Spirit, the consummation of the process triune God as our inheritance. Even today, the most enjoyable thing to us is the indwelling Spirit. Amen. So yung indwelling Spirit, hanggang eternity nandyan na sa atin yan. Hindi na siya nawawala. Hindi na siya mawawala. Hindi ito katulad ng mga physical material na minana ng tao na lilipas, mawawala din yan. Lahat ng material ay temporal. Pansamantala. Mawawala. Subalit, itong blessing na binigay sa atin, na siyang espiritu, ay hindi na mawawala. At ano ba itong espiritong ito? So ito yung kasukdulan ng naprosesong triune God, naprosesong tres unong Diyos. Nang ibig sabihin, yung tres unong Diyos dumaan sa mga proseso at napasukdol, naging ang espiritu na siyang pinaka-top blessing sa mga believer ngayon. Amen. At ito ang pinaka enjoyable, nagbibigay sa atin ng pinakamataas na pagtatamasa. The divine economy and the divine dispensing are also seen in the promise of the seed of Abraham. Divine economy. So, ano ang divine economy? So, ito yung pamamahagi ng Diyos. Divine dispensing. Yan ang pamamahagi ng Diyos. So, ang dibinong ekonomiya ng Diyos ay ang kanyang dibinong pamamahagi. At ano ang kanyang pinamamahagi? Ang Espiritu. Kaya pag sinabi natin na ang Espiritu, ang siyang mana natin, ito ay sumasakop sa dibinong ekonomiya ng Diyos at sa kanyang dibinong pamamahagi. Amen. Amen. Christ, as God's sure mercies shown to David, is for the dispensing of God Himself into all the believers of Christ in His resurrection. So, nagustuhan ko yung sure mercies. Ang pinakasiguradong kaawaan ng Diyos sa tao. Okay, ay tumutukoy sa pamamahagi ng Diyos, ng kanyang sarili tungo sa mga believers of Christ in His resurrection. So yan ang mercy. Kasi, maski anong ibigay sa iyo ng Diyos, lalo na mga material na bagay na kaya naman niyang ibigay, ay hindi naman makakalutas sa ating problema bilang mga natisod na tao. Maski nabigyan ka ng 1,000,000 piso ngayon,
kung ikaw ay natisod na tao, hindi makakatulong sa iyo yan. Bigyan ka ng bahay lupa, natisod kang tao, hindi naman magbabago yung kalagayan mo. Bigyan ka ng sasakyan, ganun din. Ano mang ibigay ng Diyos ay hindi makakasagip sa atin. Pero dahil sa kanyang kaawaan, ang ibinigay niya sa atin ay ang Espiritu. No? Sa pamamagitan nito, natanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, nagkaroon tayo ng buhay, kaya ito ang siguradong awa na binigay sa atin ng Panginoon, sapagkat ito lang ang may kwenta at tutugon sa ating pangangailangan. Amen. Dapat sabi niya, ito ay para sa mga mananampalataya kay Kristo upang makibahagi tayo sa kanyang paghahari sa pagkabuhay na muli, no, sa darating na walang hanggang kaharian ng Diyos. Amen. So ang kanyang walang hanggang kaharian, darating, okay, ang unang bahagi niya, yung millennial kingdom. Sa pamamagitan nitong binigay sa atin, pwede tayong makibahagi, no, sa unang bahagi ng kanyang walang hanggang kaharian. Yan ay ang 1,000 taong paghahari ng Panginoon. At pagkaraan yan, okay, darating ang at mapapasok doon ang bagong Jerusalem. Kasama ang bagong langit at bagong lupa. Yan ang walang hanggang kaharian ng Diyos. At dahil meron tayong Espiritu, makikibahagi, magiging bahagi natin yung mana na yan. Ang kaharian mismo, mamanahin natin. Kung tayo ay naging matagumpay, umpisa siya sa 1,000 taong kaharian. At ang kasunod niyan ay ang walang hanggang kaharian. At yan ay ang pagpapasok doon ng bagong langit at bagong lupa, bagong Jerusalem. Amen. God's full salvation is to deliver us out of the hand of Satan and out of sin and death, to bring us into the full inheritance of God Himself as our blessing, and to cause us to share the kingship with Christ as His co-kings in the kingdom age. So yan ang full blessing. Full blessing na yan. Negatively, ni-rescue niya tayo. Kanya tayong niligtas mula sa kamay ni Satanas. Mula sa kasalanan, mula sa kamatayan, niligtas niya tayo doon. At positively, binigay ng Diyos ang kanyang sarili bilang ating mana. At sa pamamagitan niyan, makikibahagi tayo sa darating na walang hanggang kaharian ng Diyos. So yan yung kabuuan ng blessing natin ngayon. Hindi siya piece of land. So ngayon nag-aagawan yung mga tao sa lupa, nagkakagulo dahil sa lupa. Pero hindi yan ang blessing. Makuha mo man ng mga lupa, hindi pa rin blessing yan. Sapagkat yan ay mga pansamantalang bagay. Ang tunay na blessing ay ang Espiritu, na magdadala sa atin sa lahat ng mga eternal na blessing ng Diyos. Kasama ang kanyang walang hanggang kaharian. Praise the Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw ang tunay na blessing. Ikaw ang tunay na bahagi namin. At ikaw ay naproseso, dumaan sa maraming hakbangin upang ikaw ay maging Espiritu. Ang Espiritong nagpapaloob sa lahat. Ang Espiritong nagbibigay buhay na dinala tungo sa loob namin upang maging walang hanggang pagpapala sa amin. Salamat, Panginoon, ikaw ang aming bahagi. Ikaw ang natatanging pagpapala na binigay ng Diyos sa amin. Amen.